Hello mga Dabarkads! Kumusta na kayo? Ito na naman po inyong lingkod, si Travel Leads. Hello po mga legit Dabarkads dyan, TBJ, Defender. Kumusta na kayo? Sana ipagtyagaan niyo po ang inyong lingkod para makapagbigay naman po ng konting moral values para sa mga kasama natin at ang mga kapwa natin mga Pilipino. Pero bago ang lahat ng yan, kailangan muna nating sumayaw at kumanta sa aking paboritong Give Me 5 ni Kazaki. Okay? Kanta muna tayo. Give me 5, laro ng mga henyo, hindi magpapatalo, tara na, let's go. Level lang, give me 5, huwag kang malilito, para ikay manalo. 5, 4, 3, 2, 1. Give me 5, give me 5. Dito sa TV5, laro ng mga henyo, huwag ka lang malilito. Give me 5, give me 5. Hindi magpapatalo, sabi niya ni Helen. Laban lang. Give me 5, give me 5. Dito sa TV5, laro ng mga henyo, huwag ka lang malilito. Give me 5, give me 5. Hindi magpapatalo, sabi niya ni Helen. Laban lang. Give me 5, ang laro ng mga henyo, magot ng tama at huwag malilito. DBJ and Dabarkads, si Ele kong Hollywood, taran at pakinggan. Her voice is very good. Napatid na ikaw ay manalo, galing nga ng pagsagot ng hindi matalo. Tandaan, mamandaya, taran at subukan ang iyong talino. Give me 5, give me 5. Dito sa TV5, laro ng mga henyo, huwag ka lang malilito. TV5, give me 5. Hindi magpapatalo, sabi niya ni Ellen. Laban lang. Give me 5, give me 5. Dito sa TV5, laro ng mga henyo, huwag ka lang malilito. Give me 5, give me 5. Hindi magpapatalo, sabi niya ni Ellen. Laban lang. Give me 5. Laro ng mga henyo, hindi magpapatalo, tara na, let's go. Laban lang, give me 5. Huwag kang malilito, para ikay manalo. 5, 4, 3, 2, 1. Give me 5. Nakakahingal. Ay, nakakatawa. Nakakagana siya, diba? Bago tayo magsimula ng ating mga bakbakan dyan, pampagana. Para naman pag nakinig tayo sa ating mga pa-shoutout dyan sa ating mga subscriber, meron tayong bagong subscriber. Umpisa pa lang nabubulol na ako. Si Janitress in the City. Wow! Janitress in the City. Ganda naman ang kanyang pangalan. Bago siyang subscriber, nakita ko kayo na yung comment niya. Binati ko naman siya. Ngayon, meron din ako mga babatiin dito. Doon sinulat ko na din at baka makakalimutan ko yung isang grupo uli na aking shout out. Okay? Ito si Armin Patricio, taga Toronto, Canada. Evelyn Manzano, Eva Hernandez, Danilo Chavez, Dexter Bertrand, DJ K21, Ronnie Abella, Mama Claire, Side Eye, Kuya Caps Adventure, Lianville Vlog, MJ Gracio Vlog, si Ma'am Rebecca Mendoza. Ayan, tatanong siya lagi kung kailan ako magla-live. Sumpong-sumpong lang po kasi minsan umihina kasi yung signal. Kaya minsan ginagawa ko, nag-premieres ako, kaya ay nag-upload na lang ako. Si Grace Tanda, Nathaniel Bonson, Arnold Almanon, Risa 1978, Marian Ferrer. At para sa mga basher na nagiging kaibigan na rin natin, si Siron X at si Corazon Rayada. Mababait naman tong mga to. Ano lang sila, sinasabi lang nila kung ano yung kanilang nasa sa loobin. Yon. Si Troy Vescara, yan. Kami, Beck Dumelod, Jancy 30, si Chloe, si Eva, si Jennifer, yon. Mamaya na yung iba. Baka, ito si Ma'am Rebecca. Limamone. Hindi ko lang kung Limamone o Limamone. From Isabela. Sel Dineros, yung kapatid ko na si Isabela siya. Hello, sister. Okay. Ang akin namang topic ngayon tungkol sa
anxiety or mental health condition. Lalo na sa mga artista, sa mga sikat, sa mga mayayaman. Alam niyo, mas madalas mangyari yan sa kanila kaysa sa tulad natin na mga pangkaraniwang mga mamamayan. Ito ay mahirap din kalabanin to, maging kalaban sa katawan natin. Ako nga noon, maikukwento ko lang sa inyo na nagkaroon pala ako ng anxiety na hindi ko alam. Ito ay dahil nung naoperahan sa mata yung anak ko, pinanganak ko siya ng 8 months. Tapos kailangan maipacheck pala yung mata para pala maging maayos. Kasi meron palang ganun pag 8 months, number 1 palang inaano ng mga pedya, ay ipacheck up yung mata. Tapos, syempre, 8 months siya. Tapos, 1 month siya sa incubator. Pagkatapos nun, pagkalabas niya ng hospital, after a month, pina-check up siya para daw siya maoperahan sa mata. Nagkaroon pa siya ng sepsis. So, binigyan lang ako kami ng 3 araw para mabuhay yung anak ko. Ngayon nanalangin ako, sabi ko, Diyos ko, Ama, sana pinakita mo na siya sa akin, ipahiram mo lang po muna siya sa akin. Bali, bunso ko siya, pangatlo kong anak. Ngayon, dininig naman ako ng Panginoon Diyos sa akin mga panalangin. Ay, yun nga lang, dahil nakakaawa yung bata, dahil pinapacheck up ko, every week dinadala ko sa doktor na kailangan na daw ma-opera dahil nasa, kumbaga sa cancer, yung mata niyang isa ay nasa stage 4, parang ganon. Tapos Diyos ko, Dok, wala po kong pera, ano po kami, dahil na 100 plus na kami dun sa panganganak ko, at saka 1 buwan siya sa ospital. So, ang nangyari ngayon, dahil napakabait ng doktor dito sa amin, sa Doc Laminiano, magkano ba ang pera mo dyan? Sabi ko, wala po, meron lang po akong 3,000. Sabi kong ganon. Excuse me po. O sige, sabi niya ganyan, basta pumunta na kayo sa Fatima. Sabi niya, dyan sa May Valenzuela, pumunta na kayo kasi kumpleto ang gamit doon. Dati wala pa dito sa Tarlac. Ngayon sabi niya, sige, dali mo na doon. After a week, kasi nilalakad ko kung saan ako makakahiram ng pera. Kasi, lumabas sa lahat yung pera dahil sa panganganak ko. So, yun na para bang sinusumpong na ako, na nagkaka-anxiety na pala ako na nanlalamig ako, yung kamay ko namamanhid, yung hindi ko alam ang gagawin ko. Pero yung isip ko naman, maayos pa naman dahil gumagawa nga ako ng paraan. Kaya lang, sa sobrang pag-iisip mo, naaapektuhan yung katawan. Yung katawan mo, yung mood ng katawan, ganon. Ngayon, dinala namin sa Fatima. Ang nangyari ngayon, check-upin siya. Yung mata niya lagyan ng alambre, binukang ganyan. Alam niyo yung pakiramdam na narinig mo yung iyak niya, na ang parang talagang ang sakit-sakit nung pakiramdam niya, na kung pwede sana ako na lang yun. Alam niyo yung ganon. Pagkatapos, ang sabi nung, umiiyak na ako. Sabi nung doktor, ay, Mrs. niyo po ba yung ano? Sabi, opo. Kung pwede po sana ilabas niyo muna. Sabi, baka kasi, siya, hindi niya kayanin kasi umiiyak na ako. Pero nung mga pinapacheck up na, pinipigilan ko kasi ako lang mag-isa. Tatrabaho yung mister ko, tapos ako lang nadadala sa hospital, sa clinic, check up, ganon. So, ang nangyari, ganito, na nasa Fatima kami, schedule na niya na maoperahan. Inilabas ako ngayon na okay pa naman ako, matinong pa naman ang isip ko. Tsaka nagpipray ako ng Diyos ko, tulungan niyo yung anak ko, sana makayanan niya. Tapos pinakita niyo na sa akin ng buhay, pahiram niyo po muna sa akin. Sabi ko, kahit lang po sana saglit lang para makita ko naman siya, ganyan. Ito na, siguro inopera siya ng walang 10 oras, kung ganun katagal, kasi pareho mata. 1.5 months siya, magto 2 months pa lang siya. Ngayon, hindi ko na alam na sa pakiramdam ko, pinagpapawisan ako ng butil-butil. Punta ako CR. Nagbublow ako, puro bula. Sorry po sa mga kumakain, kung may kumakain na ba nanonood. Bumubula siya. Nilalabas ko siya. Nag-vomit ako. Nakaupo ko sa trono. Sabay yun.
Tapos yung pawis ko, butil. Talagang nararamdaman ko umaagos. So, sabi nung anak ko, bata pa yung panganay ko. Siguro mga pa lang siya, 8. Sabi niya, mami, basang-basa ka ng pawis. Yung pawis mo, hindi mo maaanong buti. Talaga daw umaagos. So, yung buhok ko, basang-basa na. Hindi ako nagbasa, napawis talaga siya. Tapos nung wala na akong naalala. Gabi siya inopera yung anak ko. Nagising na ako ng siguro mga 4 a.m. Iba na ang damit ko. Nung hindi ko na alam kung ano nangyari, yung pala nag-blackout ako. Nag-blackout ako kasi uli kong naramdaman na unti-unti akong namamanhid. Namamanhid yung katawan ko, yung braso ko. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo po ako. Pero yung isip ko, nananalangin ako, tulungan mo po ako. Bumagsak daw ako ando naman yung anak ko kasi naka-open yung tapos dumating na rin yung mister ko dahil habang ino-operahan yung anak ko, ako naman ang naasikaso naman ako. Pagising ko, sabi ko, ba't iba yung damit ko? Sabi ni mister ko, pinaltan namin dahil basang-basa para kang pinuhusan ng tubig. Pinaltan ako ng damit. Nawahan ko, pinahawak sa akin yung damit ko. Basang-basa nga. Sabi ko, ano nangyari sa akin? Yun nga, pina-check up din ako doon. Nasa hospital naman na ako. Yun nga daw, nagkaroon daw ako ng anxiety attack. So, ang bunso ko ngayon ay 18 years old na. Meron pa rin dumarating paminsan-minsan sa akin yung attack na anxiety na kapag nasobra akong nakakapag-isip, nade-depress. Pag meron akong problema na hindi ko agad nasosolve. Hindi kasi ako madaldal, ako maingay pagdating sa bahay. Doon umaatake. Namamanhid ako. Pupunta na ako ng CR. Ganon. Tapos butil-butil yung pawis ko. Tapos inano ko na lang na, yun nga, mag-relax nga daw ako. Tapos pagka wag ako masyado mag-isip. Tapos patingin ako, okay naman, awa naman ng Diyos. Wala naman ako sakit sa puso. Na yun lang daw ang iiwasan ko, yung masyadong yung sinasarili mo ba, kinikimkim mo yung nararamdaman mo na ayaw mo nang ipakita sa pamilya mo na nahihirapan ka. Ayaw mo nang ipakita sa kanila na para bang balisa, gano'n. Basta ako lagi na lang ako nagpe-pray. Mula noon, nakokontrol ko na siya. Na kapag kakain ako, lalabas ako, manood ako sine, masyal. Kaya ayan, ako naging sa travel leads kasi pasyal-pasyal, gano'n. Naano ko din siya, na-overcome ko siya, bagamat yun ang pinibigilan ko wag sumumpong yung anxiety na parang mababaliw. Hindi naman sa gano'n. Kasi ibig sabihin, pagkalay ka mo nagpe-pray, makokontrol siya. Basta lagi ka lang tumawag sa ating Panginoon Diyos, sa ating Ama, kay Lord, kay God, kung ano pang tawag nyo. Basta isa lang naman yung sinasamba natin, yung ating pinapanalanginan. Hindi tayo mawawala. Basta lagi lang tayo mga hawak. Yun yung pagsubok na dumating sa akin na gusto ko din naman na i-share na sana yung part ng mga magulang na dumaan din sa anxiety katulad nun sa akin, babantayan din natin yun. Binabantayan natin yun sa sarili natin, bantayan din natin yun sa mga anak natin. Na kasi tulad dito sa may banda dito sa amin, totoo to ha, na meron kinitil niya yung sarili niyang buhay dahil wala siya siguro makausap. Tahimik lang siya hindi natin alam. Nasa school siya, pumapasok siya. Pagkatapos one day nakita na lang, naghinang niya yung sarili niya. 'Di ba? Sa magulang masakit yun, nakakalungkot yun. Kailangan maging aware din tayo. Lagi din natin tanungin yung anak natin, kumusta na ba? Halimbawa, kung tahimik siya, kaya labas kayo, kain tayo. Kung walang pera, sa bahay na lang. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat nakakaluwag-luwag sa buhay. Kaya bilang nauna tayo naging anak 'di ba? Una tayong naging anak. So alam natin yung pakiramdam ng anak natin. Kasi nauna tayong nakaranas na maging anak. So ang sa akin doon, ang part na gusto ko sanang i-explain sa inyo ay tungkol doon sa alam niyo yon na maging sensitive din tayo sa nila, sa pakiramdam ng ating mga anak.
Ngayon naman, tayo naman ng mga magulang, pakiramdaman din natin yung, tayo mga anak, pakiramdaman natin yung ating mga magulang. At tayo namang mga anak, tingnan din natin yung magulang natin, baka, hindi natin alam, baka meron din silang iniisip na, na nai-stress na sila, sa lahat, sa pamilya, di ba? Sa atin, manggastusin sa bahay, yung mga trabaho sa bahay, di ba? Wala siyang makasama, wala siyang makatulong, wala siyang makausap, kundi mga aso at saka pusa, di ba? Kaya nag-aalaga ako ng aso at saka pusa para pagka gusto kong may kausap, sila na lang yung kakausapin ko. O, di ba? Ngayon, tayo namang mga magulang, tingnan din natin, pakiramdaman din natin yung ating mga anak na baka meron naman silang problema o meron din nadala. Makikita naman natin sa kilos nila meron kasing takot na magsabi, di ba? Saka yung huwag natin masyadong pairalin yung dahil magulang ako, nanay ako, tatay ako, kailangan masusunod ang gusto ko, kailangan yung mga hindi ko naman nilalahat. May pagka yung mga sundalo, yung mga magulang, yung tatay, di ba? Natatakot tuloy, meron pa nga dyan, sundalo yung tatay, tapos yung anak niya, bading, hindi makapagladlad tuloy. Hindi naman din nila ginusto yun. Nahihirapan din naman sila. Kaya makikita naman natin din sa kilos nila, di ba? So, paramdam natin na hindi tayo ganun kahigpit sa kanila kasi parang buhangin yan, the more na alam mo may pagdinampot mo yung buhangin, the more na hinihigpitan mo lalo siyang nagpupumiglas, tumatapon siya. Pero pag ganyan mo lang yung buhangin, hindi ba? Hindi naman. Parang ganun na tama lang. Ganun siya. Maiiwasan din yung gano'n na yung nanay yung nagkaka-anxiety, yung tatay, nag-iisip ko sa kukuha na ikabubuhay, paano pakakainin yung pamilya. Kasi, syempre, pagka may edad na, at nawalan ng trabaho ng pandemic, wala nang matanggap na trabaho. Walang tumatanggap ng trabaho. Ito namang mga anak, nag-aaral, napatigil, syempre, wala na ipantustos. Tapos, ngayon naman nag-aaral, minsan pambaon, pangkain, diba? Kumbaga lahat talagang pinoproblema natin. Pati pagigpit na sinturon, magtipid tayo, ganun. Kasi kapag wala tayong problema, pagka masyadong ayahay ang buhay, masyadong yung smooth lang, chill lang, ganun. Hindi gumagana yung utak mo sa pag-iisip, sa paggawa ng paraan kung paano. Pero ibinigay naman talaga yung problema sa atin ng Panginoon Diyos. Dahil kaya natin. Yan. Ipapaisip niya lang sa ating paraan, pero tayo pa rin ang gagawa. Para nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. O hindi ba ganoon naman talaga yung kasabihan? At totoo yun. So, sa mga magulang na medyo nahihirapan din sa pag-iisip, mas marami ang dumaranas ng mas mahirap. Akala natin tayo na yung mahirap yung pinagdadaanan. Minsan may sinisisi pa tayo, ba't na nangyayaring ganito? Wag ganun. Basta kumapit lang tayo. Lagi tayo mag-pray na sana makalampasan natin yung mga pagsubok. Na wag bumigay yung isip natin, na yung anxiety, wag manatili sa katawan natin. Bagamat nandyan lang yan, pero kaya natin kontrolin. Tayo rin naman kasi ang gagawa ng paraan. Para naman dun sa mga anak, yung anak na meron pa mga magulang, mahalin nyo yung magulang nyo, na hanggat nandyan, may magagawa kayo, hindi naman kailangan lahat pera-pera, hindi hindi totoo yun. Minsan nga makikita mas masaya yung mga mahihirap, masaya sila kahit simple lang ang buhay nila. Kaya may papayo ko lang, mabibigay kong payo sa mga anak, mahalin nyo yung magulang nyo, yakapin nyo. Kung hindi na tayo sanay na magsabi na I love you sa mga magulang, di gawin natin sa ibang paraan na pag umuwi tayo, bilhin natin ng hamburger, o diba, hamburger na buy one take one. Tapos humingi ka ng sobra-sobrang ketchup para may reserba, diba? Tapos pag nasa bahay, walang pasok, maglinis ka. Ay, anak ko, napakalaking bagay niyan sa aming mga magulang. Swerte pa rin kayo, kami nawalan ng magulang, pandemic. Hiwa-hiwalay kayo magkakapatid. Nasa iba-ibang sulok kami ng mundo. Ang nanay namin, hindi naman siya na COVID, pero syempre dahil sa katandaan na, magpahinga na rin. Ang hirap.
Dahil hindi kami nagkita-kita hanggang sa mailibing si nanay ko, hindi kami nagkita-kita. Pagsubok yon, kailangan kayanin. Buti noon merong cellphone, merong video call, nakagaan ng konti yon. Maglulupasay ka niyan, wala namang mangyayari. So ang isipin mo doon sa positibong paraan. At may raraos din yun, sabihin mo masakit sa puso, malilipas din yun. Diba? Sabi nga yung time heals the wound. Totoo naman yun. Pero sa ngayon, kung ano man yung problema, mag-isip ka ng paraan, wag yung dahilan. At tutulungan naman tayo natin, Panginoon Diyos. So, sana mayroon akong na maiiwan sa inyong aral, at kung meron po kayong gustong ipaabot, mag-comment lang sa comment section. Binabasa ko naman po yun, diba, pinupusuan ko pa pagka na-agree ako, ganon. Kahit pa paano, meron akong naging experience ko, ay share ko sa inyo. Kaya buhay natin ngayon kasi pahirap ng pahirap eh. Ngayon yung merong yung mayaman, minsan naman may mga mayayaman na yun din yung mas marami pa sa kanila nagkakaroon ng anxiety, tsaka yung sa mental health, stress, depressed, diba? So tayo, hanggat kaya nasa katinuan tayo ng ating pag-iisip, gamitin natin sa tamang paraan sa pag-iisip. At isa pa, kung meron mga usapin sa paligid-ligid, wag na tayong makisawsaw. Alam niyo yon, yung lalo sa showbiz, hindi naman bago sa atin na may channel 7, may channel 2, may channel 5, naglalaban-laban sila. Dahil ako talagang pasensya na po kayo, TVJ, legit po kasi akong double cards, kaya lahat naman tayo may kanya-kanyang hinahangaan. Pero wag naman tayong maninira ng kapwa kahit hindi totoo. Magbibitaw tayo ng salita. Nagalit tayo dun sa mga iba tao o dun sa isang tao na wala namang ginawang kasalanan, na ginawa lang niya yung kanyang tungkulin. Bilang ina ng industriya, sana intindihin natin. Para magulang nga natin, doon ko binibigay yung halimbawa. Maraming iniisip ang magulang, tas maraming sasalta ng hindi maganda. Wag na tayong gumatong. Intindihin na lang natin yung sarili natin buhay. Diba sabi nga mas masarap mamuhay kapag wala kang kaaway. Ganda na. Masarap mamuhay kapag wala kang kaaway. Yun. Totoo yun, diba? O, nakaisa tayo doon. So, yun na lang muna. May paglilingkod ko sa inyo. At susunod na lang siguro ng mga video ko. Magtatakal naman tayo ng ibang topic na yung mga tungkulin at karapatan ng bawat isa sa isang pamilya. Yun, iba kasi masyad nakakalimot na, magulang napapabayaan, nakakalimutan, pag matanda na, ipaparaffle na. Diba? Naalala niyo yan sa EAT. Yun naalala ko lang bigla. So hanggang doon na lang po muna yung ipaglilingkod ko sa inyo, at maraming salamat po sa pagtsatsaga ninyo, at sana meron po kayong nakapulutan na aral sa aking in-explain po sa inyo. Okay po, bye! Don't forget to subscribe, mag-like po kayo at mag-share. Bye po! Hello po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng nakapanood. God bless you po. Bye!